Ikinagulat ngayon ng mga kongresista ang nangyaring bypass operation sa San Pedro, Laguna na nauwi di umano sa nakawan. Huli sa CCTV video ang pagkuha di umano ng pulis sa bisikleta na kanilang pinasok na bahay. Ito yung angkas ni Sergeant Gekulia nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. So, bike yan ni nung anak ni ni Louie. Yes, Your Honor. Will you confirm this, Kent? Na bike mo to? Yes po. Ayon sa biktima, pinasok di umano ang kanilang bahay ng mga pulis at doon na di umano nangyari ang mga nawawalang gamit pagkatapos ng mga pulis na umalis. Doon ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. Itinanggi naman ngayon ng mga pulis ang di umunoy pagnanakaw nila ng bisikleta kahit kitang-kita ito sa CCTV. Andy, so wala kayong kinuwang bike? And even the yung motorbike na ginagamit ni Louie, hindi nyo dinala? Hindi po. At sa mga aligasyong ito, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tara, panoorin natin ito. Chairman, before you proceed, can we ask the second witness how old is he? Kent, Baka ilan taon minor. ka na? 22 years old po. 22 years old. Okay. Go ahead. Thank you, Mr. Sige. Chairman. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 PM, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si Papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, humigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposas na po si Papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbebenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha, ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit.
tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila uncle, Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yung yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ng pulis, may mga ano po sila, mga barel. Tapos, yung dala po nila si Papa paalis. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako dun. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kila uncle. Doon na po ako parang traumatized po. At ako, tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, ganun. Hindi ko po alam na basta po. Yun lang po. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa pidapit nyo? Yes, Your Honor. Oh my goodness. Sige, pakita yung bike. Sino may-ari? Si Ken? Meron ka bang Yes, Your Honor. ebidensya? Meron po kaming picture. Nasaan? Dito, pakita natin yung bike. Sa video. And, Your Honor, emphasize ko lang po na yung sinakayan nung nagnakaw ng bike, yung nagangka sa kanya nung papasok sila dun sa bahay ni na Louie, ay yung Gecko Lia. Yung Gecko Lia. So, sino si Ecolea? Ecolea, ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. No, Patrolman Ecolea. No, Your Honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie. Sige, pakita natin. So, he can easily identify kung sino yung taong inangkas niya. Pakita nyo muna para makita natin kung totoo yung yung picture. Ito, Andy Garilla, head ng team. Your Honor, mismo si Kent po yan. Si Ken to. Ito yung bata, may-ari ng bike. O, sige, asan yung kanina sa video na nakita natin lumalabas sa may dalang bike? Pakita natin yung yung video. Andy, so wala kayong kinuwang bike. And even yung motorbike na ginagamit ni Louie, hindi nyo dinala. Hindi po. Sige. Okay. Tony Kilaw. Your Honor, napakalinaw po sa video na yung sinasakayan po ni Mr. Herilla ay yung motorcycle po ni Louie, papunta at paalis. Ayan. Ito. Meron din po akong picture ng motorcycle. At kung i-enhance po natin yung CCTV, ma-identify po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakayan niya ay iisa. Attorney Bernardo, Napolcom, so have this case been filed sa Napolcom already? Your Honor, wala pang naipafile sa Napolcom. Inaasahan namin yung IAS magkakandak din ng parallel investigation. Gaya po na nangyari doon sa Mayo case na yung actual na paghuli kay Mayo hindi na-report. Pinalabas nila, nahuli pa ng the following day. Lumalabas po sa CCTV, ganun din yung nangyari. Nahuli yung tao, subalit inire-report nila alas 7 na nahuli daw.
itong mga bagay na ito ay napakabigat na usapin po ito. Kaya aasahan namin yung Regional Internal Affairs Service ang dapat mag-imbestiga din. At nandoon po sa Section 53, ang Regional Director merong summary dismissal authority. Kung sa tingin nila ito talamak at hindi nagpapakita ng kagandahang pangyayari, dapat mag-assume na rin yung Regional Director para mas nakakataas, para matugunan kagad. Ganun po yung sanang pansamantalang inumumungkahi namin. Kailangan po ito matultugan talaga. Nangyari na ito doon sa Antipolo, nangyari sa Imus, nangyari sa Maynila, para bagang hindi na tumigil itong mga bagay na ito. Kasama po ng ang NAPOLCOM dito sa ganitong pag-uusig, Your Honor.